Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Marikina River. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Ayan na po sa harapan natin. Dito po tayo sa side ng Barangay Santolan in Pasig City. At doon naman po sa tapat natin ay Barangay Bagumbayan in Quezon City. Tatawid din po tayo doon mamaya. Ito po yung update natin today, July 21, 2026. More than a month din po tayong hindi nakapag-update dito at grabe, na-amaze ako sa improvement. Lalo na dito sa side ng Barangay Santolan. Ayan, napakalawak na din po ng area dito. Siguro magkakaroon po dito ng river park or esplanade. Na-clear out na po kasi lahat ng mga informal settler families dito. At nasa malapit lang din po ang kanilang relocation site. Mag-update din po tayo mamaya para makita nyo rin po kung gaano kaganda ang kanilang lilipatan. Sasakay po tayo ng bangka guys, 10 pesos po ang pamasahe, one way lang. Ayan o, ganun po katibay ang foundation nya. Ayan o, nakabaon po yung mga sheet pile. Sa sakit ng ganito, oh, ang pagmasdan ka sa malayo, Ang source naman po ng Marikina River ay nanggagaling po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Doon lang po sa taas natin, madadaanan po ang mga lugar ng San Mateo Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City at iba pang mga lugar. Marami nga pong nagsasabi na kalbo na raw po ang kabundukan ng Sierra Madre as well as kabundukan ng Rizal dahil sa illegal mining, illegal quarrying, illegal logging at iba pa. Kaya nagkaroon po ng soil erosion the moment na umulan at bumaha, yung mga lupa ay napupunta po dito sa kahabaan ng Marikina River. Kaya bumababaw po yung mga ilog natin. At good thing naman po, meron naman po silang regular dredging. Per segment din po ang ginagawa nila, lalo na sa bayan ng Marikina. Makikita po natin doon na lagi silang nagdi-dredging. Nakatawid na po tayo guys, nandito na po tayo sa side ng Barangay Bagumbayan in Quezon City. At ayan po ang status ng retaining wall dito. Almost complete na rin po ang likod sa retaining wall, yung pagtatambak po nila ng mga lupa. Kasi ang bandang taas po niyan ay makakaroon po ng pathway. Yung mga natitirang rebar naman po dyan, yan po ang magiging concrete railing para sa pathway. Magkakaroon din po ito ng hagdanan. Kasi hindi lang po ito pambaha, kundi pasyalan na rin po natin. Yung kahabaan po ng flood control ay magkakaroon po ng river park, esplanade at iba pa. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga contractors po dito ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation.
Sila po ay mga Japanese construction firms. Ang kabuuang project naman po from Marikina Bayan in Marikina City up to Barangay Manggahan in Pasig City ay funded po ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Kabilaan po itong project guys, kaya napakalaking project po ng ating pamahalaan, PBBM Admin o Bagong Pilipinas. kahit sa ang segment, double time na po talaga ang kanilang pagtatrabaho kasi maulan-ulan na po at marami na rin pong bagyo na dumaan. Buti naman po at hindi apektado yung Marikina River, hindi po siya umapaw nung dumaan na dalawang bagyo, bagyong Inday at bagyong Jose.
kudos po sa lahat ng bumubuo ng Marikina River Flood Control Project, lalo na sa PBBM Admin, Bagong Pilipinas, DPWH, mga LGU. Marami pong nagsasabi na ang Marikina River Flood Control Project ang pinakamatibay at pinakamaganda kasi gawa po ng Japanese construction firms. Kaya napakaswerte po ng mga taga Marikina City, Pasig City, and Quezon City kasi hindi po tinipid ang kanilang flood control project at maibsan na po ang kanilang pangamba pag may mga paparating na mga bagyo at mga baha. Sa taas pa naman po ng retaining wall dito, nasa 5 to 6 meters. Kaya hindi na po ito basta-basta umapaw. Kahit magkakaroon din po ng lindol ay hindi rin po ito basta-basta masisira. Yun nga po ay napakatibay po ng pagkagawa niya as per Japanese standard. Dito naman po may mga bato din po na nakatambak. Ayan po, siguro dadagdagan pa po nila yan para dagdag tibay na rin po. Yun din po ang ginagawa nila sa ibang segment. Pinapailan po nila ng mga malalaking bato sa mga gilid. Siguro magkakaroon dito ng river park. Napakalawak din po ng area dito sa side ng Bagong Bayan. Dito po rin kasi ang tawiran ng mga taga Santolan, Pasig papuntang Eastwood. Walking distance lang po dito ang Eastwood. Kaya meron pong bangka dito na ginagamit nila pag gustong tumawid. Mura lang naman pong pamasahe. 10 piso lang po bawat isang pamasahe. Tatawid na po tayo guys, babalik na po tayo sa Barangay Santolan, sa tapat po natin. Mag-update din po tayo sa relocation site ng mga taga Santolan, Pasig. Ayan po yung ongoing construction na high-rise building. Yan po ang lilipatan nila.
umuulan na naman guys. Ayan po yung mga matataas na building, ang Eastwood in Quezon City. Yan, makikita po natin dito na sobrang dami po talaga nakatira, pero safe na po sila dito kasi na-clear out na po yung nasa riverside. Ayan lang po ang lilipatan nila. Diba guys, napakalapit lang po. Grabe, sobrang na-amaze ako sa improvement. Nasa 7th floor na po ang ginagawa nila. 13-story building po ito guys. Napakaswerte yung mga naka-avail dito. Ayan lang po ang riverside. Napakalapit lang po dito sa may kalsada. Few steps away lang po. Doon po straight. Full blast na rin po ang construction ng building. Design and build contract for the construction of one 13-story 336 units MRB housing, Tawiran Street, Barangay Santolan, Pasig City. Contractor, Mountain Crush Prime Development Corporation. Contract cost 632,866,595 pesos. Implementing office, City Engineering Office, Pasig LGU, Pasig Urban Settlement Office, or PUSO. Source of fund, General Fund. Mode of procurement, public bidding. Project duration, 184 calendar days. Started May 6, 2026. Target date of completion, October 31, 2026. Percentage of completion, 33.06% as of July 16, 2026. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng Marikina River Flood Control Project, Barangay Santolan, Pasig City, and Barangay Bagong Bayan, Quezon City segments. As of today, July 21, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ko magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.